Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa YouTube channel ko. Ibabahagi ko po sa inyo ang kapangyarihang bertudis ng mutya paa ng inkantadong uko putian na binigay po nila sa akin dahil magkaibigan po kami nung bata pa ako hanggang ngayon. Ang mutya paa ng inkantadong uko putian ay pangkalahatang protection po ito laban sa mga masasamang kapangyarihan. Proteksyon din ito sa bala at patalim at may taglay po ito na tagabulag sa taong may masamang tangka. Ang mutya na ito ay proteksyon laban sa mga masasamang syukoy sa ilalim ng ilog o sa ilalim ng karagatan. Proteksyon din ito laban sa mga masamang inkanto at sa mga masasamang elemento. Proteksyon din ito laban sa mga itimang uko na masasama ang kanilang ugali. Ang mga itimang uko ay masasama ang kanilang ugali dahil ang mga naliligo sa tabing ilog ay kanilang hinihila ang paa hanggang malunod po sa ilalim ng ilog. Yun po ang kanilang ugali kapag nandyan sila sa tabing ilog. At ang mutya paa ng inkantadong uko putian, kapag mayroon kayo nito ay matatakot po sila dahil mas malakas ang kapangyarihang tinataglay ng mga uko putian ay kumpara sa kapangyarihan ng mga itimang uko. Ang inkantadong uko putian ay naninirahan po ito sa tabing ilog. Nakatira po ito sa mga malalaking puno ng kahoy na bungalon. Ang inkantadong uko putian ay mabait din ito ng mga inkanto. Ang kanilang pamumuhay ay sumisisi din ito sila sa ilalim ng ilog o ilalim ng karagatan para manghuli po sila ng isda at kumukuha po sila ng mga lamang dagat na kanilang makakain. Ang mga inkanto na ito ay natatakot po sa kanila. Ang mga itimang syukoy sa ilalim ng ilog o sa ilalim ng karagatan dahil mas malakas po sila sa mga syukoy. Ang mga nilalang na ito na inkantong uko ay mababa lang po ang kanilang height. Mga 3 feet lang po ang kanilang height pero malalaki din ang kanilang katawan. Ang anyo po nila ay katulad din ng tao pero mayasang po sila sa kanilang liig na katulad din ng isda na makahinga po sila sa ilalim ng ilog o karagatan. Ang kanilang mata ay may halintulad sa isda at ang kanilang buhok ay parang tuyong damo at hindi po sila nagsusuot ng damit. Ang kanilang sinusuot ay katulad ng bahag na kanilang ginawa. Ang kanilang paa ay halintulad ng paa ng syukoy. Kumakain din sila ng palay at kumakain din sila ng kanin na kinakain po natin. At kumakain din sila ng inihaw na isda. Ang inkantadong uko putian, may kapangyarihan po sila na makahalo po sila o makadikit sa mga damo o punong kahoy o puno ng nipa ay nagkaparehas ang kanilang anyo. At kung sa tubig po sila ay nag-aanyo din silang tubig na hindi makikita ng mata ng normal na mga tao. Yan po ang inkantadong uko putian. Tingnan na lang po ninyo ang video ng mutya ng inkantadong uko putian.
Yan po ang paa ng engkantadong uko putian na binigay po nila sa akin. Sa mga viewers at subscriber ng Milagro de Santo Cristo, maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat din po sa pag-follow po ninyo sa aking shop sa Shopee at sa aking Facebook page ng Milagro de Santo Cristo. At mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Panoorin na lang po ninyo ang second channel ko sa YouTube sa Milagro de Santo Cristo 2. Baka may magustuhan po kayo ng mga lamang gamot na magagamit po ninyo. Paalala lang po, ang mga maywagang dasal at orasyon na binabahagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan. Gumagana na. Ito hindi na kailangan ng 49 days na dasal. Ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Hesus sa gabi bago matulog. At pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Hesus para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga maywagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.